my goodness. Oh, grabe oh. Ano bang nangyayari dyan, hoy? Relax ka lang, Jeb. Gutom lang yan. Utang ina. Yung mga hinayopak na kurakot ng mga opisyales na yan. Oh, wala nang libre dito. Nawawala na naman ako sa sarili, mga kaibigan, bago ako maging tikbalang o kaya halimaw ay kumain muna tayo. Kailangan hindi tayo maliit pala kasi yung resulta ay pag-uusapan pa namin. Mukha akong isang baboy na may pakpak. Oh, ay nakaw! Ay, ay! Wow! Ich habe dich schon sehr lang nicht mehr gesehen. Ja. Kennst du mich noch überhaupt? Der attraktivste Kunde von euch. Wow! Wie geht's dir? Alles klar? Ja? Oh, ito siya. Huwag kayong malaglag dyan. Baka suntukin ko kayo. Dok, ano ba yung possibility na hindi na ako minom ng gamot? Beautiful, beautiful sky. Good morning sa inyong lahat. Ay nakaw. Ang ganda rito. Oh my goodness. Yan na. Sa kamusta na ko. Kamusta na ba kayong lahat? Pasensya na, nababalal ako. Ano? So, ayan, sa lahat ng mga maraming utang na kagaya ko dyan, huwag kayong mag-alala, basta't maaga kayong gumising at kayo ay pupunta sa trabaho, mababayaran rin po natin yung utang natin, no? Tingnan nyo naman tong paligid, mga kaibigan. Oh, nakakawala ng stress. So ayan, may pupuntan lang po ako, mga kaibigan, ano? So may susunduin lang ako, tapos yun, punta tayo sa trabaho, mga kaibigan. Pero gusto ko lang tong ipakita dahil tignan nyo naman, sa mga nalulungkot dyan, dapat wag na kayong malungkot. I-ano natin, kumbaga, i-appreciate natin, mga kaibigan, yung paligid natin, lalong-lalo na yung nature. Ano? At kung ang nature rin lang ang ating pinag-uusapan, mga kaibigan, sana wag nating sirain ang ating nature para sa ating mga anak, di ba? Ganun lang, no? Kasi noong bata-bata pa ako, wala akong pakialam sa nature. Ngayon na-realize ko na napakahalaga ng nature, mga kaibigan. Tignan nyo ang nangyayari sa atin sa Pilipinas. Ang dami-daming mga sirang mga syudad dahil sa hagupit ng nature, diba? Sinira natin yung ating mga kabundukan, no? Inubos natin yung ating mga puno, no? Na dapat ay nandoon lang sila. At kung uubusin man natin sila, ay dapat pinapalitan, no? Huwag nating kurakotin yung mga hinayopak na kurakot ng mga opisyales na yan. Imbis na may proyekto na tree planting, kinukurakot, ibinubulsa. Tignan nyo ngayon. Ngayon ay puro sakuna doon sa atin sa Pilipinas. Puro flood, no? Puro landslide. Ay syempre, sinira natin yung ating kalikasan, di ba? Oh, Sino ang nagsasuffer ngayon? Tayo, na ordinaryong mamamayan. Kaya magkaisa tayo, no? Hindi ako politician, pero ang sasabihin ko lang, piliin natin yung mga karapat-dapat na mga politiko sa susunod na halalan. Matagal pa naman, pero yung mga politiko na binibigyan ng halaga yung ating nature. Oo, tignan nyo naman, oh. Pag nawala yan, wala na. Oh, di ba? So, ay nako, grabe to, grabe. Ini-enjoy ko talaga yung aking dinadaanan. Oh, di ba? Oh, hop, dito 70 lang ang allowed, ay. Oh, ha? Ay, nako. So sana, mga
resources or natural habitat or yung mga bahay naming mga hayop doon sa kagubatan, wag natin silang siraan or sirain, mga kaibigan, ano, para may maiwan naman sa ating mga anak, mga apo, diba? Malay natin. Tapos yung mga basura pa, mga kaibigan, ay nako, yung mga basura, ay apo, nakakalungkot. Pero yun, naiisip ko lang, mga kaibigan, dahil grabe yung nangyayari sa atin, lalong lalo na sa Cebu, yung mga flood, yung mga, ay nakakalungkot. Pero kailangan tanggapin at mag-move forward. Ang ibig kong sabihin, mga kaibigan, pag mag-move forward tayo ay dapat iba na yung gagawin natin. Yung maging may pakialam na tayo sa ating kapaligiran at huwag nating sirain, no? Oh my goodness. Oh, grabe, saan ka pa? Di ba? Ay nako. So ayan, magsusundo tayo, mga kaibigan, at mag-concentrate na ako rito sa aking pagmamaneho, no? Tapos yun, pasok na ako sa trabaho. See you later, alligator. Mga kaibigan, break time natin at ako po ay nagmamadali, no? Punta tayo muna sa sasakyan kasi may pupuntahan po tayo sa ating break time, no? At tayo po ay pupunta sa doktor ni Liam, no? Kasi kahapon nga po, mga kaibigan, ay ano tayo, nag sick leave tayo. So kailangan nila ng proof of sickness daw. At yun ang kukunin natin, mga kaibigan, ano? So ang layo ko pa naman nagpark. Pagkatapos nun, ipapatanggal ko na tong itong aparatos sa aking katawan. Di ba? Maganda yung panahon ngayon. Buti na lang at hindi umuulan, no? Tapos yun, bumalik ulit tayo mamaya dito sa trabaho. Siyempre, hindi pa tapos yung trabaho natin. Hindi ko naisip na yung break time ay aalis ako, kaya nagpark ako dito sa Mindanao. Ako nagpark, mga kaibigan, hanggang lang i-start natin yung sasakyan natin. So dapat pala sa Luzon ako nagpark. Ay nako. So ayun, wala ba akong nakalimutan? Kasi kailangan ko ng yung card ni Liam para makuha ko yung sa doktor niya. Ito po ay parang certification na siya ay nagkasakit, no? Kailangan yun ng ng insurance. My goodness, ang kulit niya kasi, nalaglag tuloy kayo. So ayan, tara na. Hops! Buti na lang nakachamba tayo rito, mga kaibigan, ng parking. Kasi normally pagka ganitong oras ay wala na. Pupunta ka ba dito? Hindi. Ayaw mo. Ay nako, Jeb, nakalimutan ko na naman. Okay, kuha lang tayo ng ticket, dahil baka mamulta tayo dyan, no? Buti na lang may parking ako rito. Ayan, tapos yung ticket naman doon sa harap. Ayan, dito tayo kukuha at tignan natin kung libre yung 30 minutes. Kasi normal libre. Wala nang libre dito. Noon meron. So kailangan natin ng 50 cent, no? Dali lang, tignan natin kung meron tayong 50 cent dito. Meron. Kahit pa paano meron tayong 50 cent. Up. So ayan. Up, ito na yung ticket na rin. Hanggang 11 no? Tama ba? 11. So meron tayong 10 minutes
At ilagay natin dito para makita ng nagche-check. Up, yun. At syempre, tignan ulit natin kung talagang kita. At kitang-kita yan. Bulag lang siguro hindi makakita niyan. Nandito na tayo mga kaibigan. Oops. Yeah. Up. Ilaw dito. Ilang minuto tayong nawala? 8 minutes mga kaibigan. So ito po yung ating kailangan na certification. Tapos saan ko kayo ilalagay muna? Dito muna, dito. Tapos mga kaibigan, yan, pupunta tayo sa doktor at ipapatanggal ko na tong apparatus sa aking katawan, yung aking robot na nakakonect sa ating katawan kahapon. Yan po. Tapos balik tayo sa trabaho. Pero hindi ko alam kung anong kakainin ko mamaya. Gutom ako. Wala akong tanghalian at kape lang ang tinanghalian ko ngayon. Basta, pag-isipan muna natin, no? Ang ating kakainin. Kasi parang nawawala na naman ako sa sarili, mga kaibigan, bago ako maging tikbalang o kaya halimaw ay kumain muna tayo, no? Okay, let's do this! So, ibibigay ko po ito mga kaibigan doon sa insurance. Kaya kailangan kunin po natin to. Dahil nga po, wala po akong pasok kahapon. Hindi po ako pumasok dahil nga po yung anak po natin ay yun, nagkasakit, no? So, para makuha ko yung sahod ko kahapon, kahit wala ako, ay syempre, isasubmit natin, no? Tapos isasubmit ko rin ito sa aking employer, no? Dahil nga po kailangan rin niya ng ebidensya na talagang may sakit yung anak natin. Ganun po yun. So hindi po basta-basta tayong mag-absent at sasabihin na lang na may sakit yung anak natin. Hindi po pwedeng ganun, no? Kasi po pwede kang matanggal sa trabaho pagka ganun, no? At mawawalan ka ng kita completely, di ba? So, ganun po mga kaibigan ang patakaran. At least naman, hindi tayo na zero. Di ba, yung ibang bansa, masisiro talaga sila. No pay, kawawa naman, no? So, ganun po tayo mga kaibigan, ano? At yun nga po, sana ay naku, parang magiging halimaw ako rito mga kaibigan. Magiging tikbalang ako. Gutom na gutom ako mga kaibigan, ano? At tayo ay siguro kakain muna. Kasi may oras pa naman tayo. Meron pa naman tayong 45 minutes. Kaya ba natin kumain ng 45 minutes? Kasi magmamaniho pa ako. Siguro mga 5 minutes. Tapos pwede siguro. Kakayanin natin yan. Tapos babalik pa ako. Kasi ayaw kong malate mga kaibigan. At kapag na-late tayo ay baka hindi na tayo kukunin ni Doctor, I am sick. Di ba? Ay nako. Sa bagay, kahit na siguro malate tayo, tatanggalin lang naman yung oo, hindi kailangan hindi tayo malate pala. Kasi yung resulta ay pag-uusapan pa namin, no? Pero hindi ako nag-aalala dyan kasi yung every time chinecheck ko yung BP ko, no? Yung aparatos kasi na ito mga kaibigan ay ano bang nangyayari dyan? Hoy! Putang ina! My goodness! So, yan mga kaibigan, pasensya na kayo. Nagmura tuloy ako, wala na akong oras. Gutom pa ako, wala na, nagiging halimaw ako. Oh. Diba, nawala tuloy ako sa focus sa pagbablog. Hindi ko na alam yung sasabihin ko. Ay nako mga kaibigan. So, yun nga po, wala po akong, hindi pa ako nag-aalala kasi every time chinecheck ko yung blood pressure ko kasi itong aparatos na to mga kaibigan
ay every 15 minutes kapag umaga hanggang hapon. Every 15 minutes mini-measure yung ating blood pressure. Tapos kapag gabi naman, every 30 minutes, mga kaibigan. So yon. Ang purpose po nito ay i-measure yung blood pressure natin habang gumagalaw tayo, habang nakatulog tayo, habang basta nagtatrabaho tayo, habang nakaupo tayo, lahat ng mini-measure po. Kaya yon, kinabit ito ng 24 hours para tignan na kung ano yung talagang blood pressure natin, no? Kasi kapag, di ba, nagpumunta ka sa ipina-measure mo yung blood pressure mo, kailangan wala kang ginagawa. Hindi po yun ang purpose na i-measure yung blood pressure, yung accuracy ng blood pressure. Ang gusto pong i-measure ay yung blood pressure mo sa araw-araw mong ginagawa. Nasa trabaho ka man, kumakain ka man, and so on and so forth. Yun po ang purpose niya, no? Kasi may nag-comment po na hindi daw accurate pagka ganun. Ay, of course, hindi accurate siya. Pero hindi po yung purpose niya yung... syempre, nagme-measure siya ng accurate. Pero ang purpose po noon, titignan po talaga ng doktor kung talagang sa 24 hours na yun, talagang napakataas lagi ng blood pressure mo. Para alam siyempre nila kung ano yung gagawin. Diba? No? Yun po ang purpose nun. Para... diba? Malaman natin yung totoong nangyayari, no? Kaya kahit na kapag tumatai ako, no, mini-measure pa rin habang nagpo-push ako at lumabas yung aking gustong ilabas sa kasilyas, sa toilet, kagaya ngayon nagmamaniho ako, nagme-measure na siya. Diba? Yun po ang purpose ng ating aparatos. Diba? So may oras pa tayong kaunting oras. Kain muna tayo dito bago ako maghuramentado dahil sa gutom ko. Grabe, talagang ginaganon-ganon. Ay nako. So kain muna tayo, mag-order na tayo rito. Diretso na ang ating vlog. Up. Hallo, bestellung bitte. Hallo, ich hätte gerne ein Hamburger Royal mit Käse. Royal Käse, ja. Im Menü einzeln? Im Menü aber so Doppelfleisch, so 2 Fleisch halt. Ja, das ist mit Fleisch. Genau. Oder? Nee, es gibt glaube ich nur einzeln so. Es ist. Ich glaube schon. Die ist im falschen Film. Ja, Entschuldigung. Das war mal Käse ist das, Entschuldigung. Da haben Sie recht, ja? Alles gut. Sie wollen Royal Käse haben, oder wie? Ja, genau. Okay, mit nochmal Fleisch dazu, oder wie? Einmal. Oder reicht Ihnen ein Petit? Nee, das passt dann schon. Alles gut. Okay, Ja. mit Cola Ketchup? Kann man anstatt Cola Kaffee machen? Nochmal was kann man machen? Anstatt Cola Kaffee. Ja? Geht, oder? Ja? Ja, super, danke. Okay. Dann machen wir so. Hab ich? Das wäre dann alles. Pommes oder die Curly Fries? Curly Fries. Jawohl. Und brauchen Sie zu den Kaffee Milch und Zucker oder schwarze Seele? Nur Milch. 2 Milch bitte. Nur 2 Milch. Jawohl, habe ich. Okay. Das war dann. Das war's dann schon. 11,49 bitte. Dankeschön. Danke auch. Di ba? Ang ganda-ganda ng mood niya. Ganun dapat. Positivity. Di ba? Ayan na. Hallo. Ja, hi. Hallo! Was? Also, 2 Fleisch oder nur 1 Fleisch? 2. 2 Fleisch, Moment. Ich habe dich schon sehr lang nicht mehr gesehen. Ja. Kennst du mich noch überhaupt? Der attraktivste Kunde von euch. Ja? Kennst du mich noch? Kenn ich. Ja, kenne ich dich auch. Wie viel war das? 12,99 jetzt. Jawohl. Alles gut. Wie geht's dir? Alles klar? Ja, ich bin halt alt geworden. Was bist du geworden? Alt? Wie bitte? Alt, Ja. Bitte. Doch, Alt. Never. ich bin sehr alt geworden. Komm, Papa, Schau
schaust aus wie 25, oder? Wie 25, oder wie? ja, wie 18 oder so. Ah, wie, oh, bitte, du. Boah, das ist ja der Wahnsinn, aber ich bin wirklich sehr gut. Aber, Ich fühle mich gut, ja. ja, natürlich. Ja, oder? Aber schaust jung aus, wirklich jetzt. Echt jetzt? Rat mal, wie alt ich bin. Bitte. 40? 42? Ja. 42. Ja, aber ja. Schaust aus nicht wie 90 oder wie 70. Hätte ich jetzt so nicht vor 40 geschätzt. Sehr gut. Okay, gell? Ich wünsche dir was. Di ako. Ciao. Kilala ko pala yun. Siguro nakilala niya ako, kaya ano, kilala ko yun eh. Nag-small talk tayo. Very positive na tao yun. Ano? So, ayan. Hintayin ko lang yung pagkain natin at kumain tayo. Grabe, biglang uminit yung panahon. Oh, ha? So, ayan. Hop. Okay na yan. Parehas din. Kahit na anong gawin natin sa ating itsura ay mukhang hayop pa rin ako. Mukha akong isang baboy na may pakpak. Baboy na may pakpak. Ano yun? Tignan natin. So, ayan. O, diba? Oh, ay, nakaw! Ay, ay! Sabihin nila kung yung ginagawa ko dito. Ay, nako. O, tigyan mo yan, oh. At 5 beses niya akong tinanong kung 2 ang karni ang ilalagay, oh. 2, dinalawa. For 50 cent additional. Sabi ko, oh naman, siyempre. Oh. Naku, nakakalimutan ko na namang nagda-diet pala ako, high blood pala ako. Pero mga kaibigan, ang average ko, kaya tayo kumakain ng ganito, ang pinamataas na measure 129/90. Yung blood pressure ko. Pinakamababa ay 113/73 yata, ganun. Yun ang pinakamababa ba. So, okay pa rin. At yun, siyempre nagme-maintenance ako mga kaibigan, no? Yung gamot natin sa high blood natin ay epektibo. Pagkatapos ko nito, pupunta ako dun sa doktor ko, ipapatanggal ko ito. Pakita ko sa inyo, ha? Yung mga hindi nakakita sa vlog ko. Ito yung machine. Dito lumalabas yung hangin. Diba, pagka nag-measure tayo ng blood pressure, ginaganon-ganon, tapos may ano dito. O, tapos ito, dali tanggalin ko. Mainit rin kasi. O, ito siya. Diba? Ito lumalabas yung hangin. Oo. Okay? Diba? Ganon. Min-measure niya every ang haba lang ng hose na to. Yun nga po, every 15 minutes at saka 30 minutes. Oo. So ayan, ito po yung aking apparatus. Pero at least ayaw ko na kasing gamitin to kasi grabe to mga kaibigan. Pag siyempre nakatayo ako, naglalakad ako, siyempre gumagalaw yung kamay. Kapag gumagalaw yung kamay or may ginagawa akong gumaganon lang, hinihigpitan ng hinihigpitan. Tignan nyo, oh. Nag-ano na siya, eh. Oh. Yung red na ano na mga yan, oh. Talagang ginanon ng ginanon. So, kailangan mag-stop ako at hindi ako gagalaw. Kasi habang gumagalaw ako, ginaganon ng ginaganon. So, talagang, ano, yun ko, parang mawawalan na yung blood dito. At yun nga po mga kaibigan, ako po ay at least nagpapasalamat kahit na ganun na ayaw ko to, ginusto ko pa rin. Tama ba yung sinasabi ko? Ayaw kong ano, dahil nga yun nga, at saka sagabal sa trabaho. Oo. Pero kailangan natin gawin, noon kasi hindi ko pinansin na high blood pala ako, noon nahihilo-hilo na ako at hindi ko talaga pinansin. Trabaho lang ako ng trabaho. One time nahilo ako. Oo. Buti na lang hindi ako nagmamaniho. Oo.
basta't nawalan na ako ng malay saglit, no? Tapos yun, sabi ko delicates na to. Yun, nagpatingin na ako sa doktor. Diba? Andito na ako mga kaibigan at maghintay tayo. Ayan. Mga kaibigan, ay nako. So tama yung hinala ko, maganda yung resulta ng ating measurements. At yun, kwento ko na lang dun sa sasakyan kung ano yung mga pinag-usapan namin, kasi importante to sa mga kagaya ko na may problema sa blood pressure. Oo. So ayan mga kaibigan, saan ko kayo ilalagay? Dito na lang para huwag kayong malaglag, ha? Huwag kayong malaglag dyan, baka suntukin ko kayo. So ayun mga kaibigan, sabi ni doktor, napakaganda ng resulta, bumaba talaga yung ko. Tapos sabi ko sa kanya, oo, kasi yung diet ko talagang iniba ko, tapos nag-lose ako ng 5 kilo, no? So naging normal na, napakaganda raw ng hindi na mataas yung blood pressure ko. At yun, sabi ko sa kanya, continuous pa rin yung yung pagda-diet ko, paunti-unti. Paminsan-minsan, syempre nagbo-burger tayo. Sabi ko sa kanya, okay lang yan, basta importante hindi araw-araw. Kumbaga, yung health ang kumbaga i-priority natin, no? Kasi anong gagawin mo sa pera kung wala naman, na-atake ka at na-paralyze ka, di ba? So walang silbi rin. So yun nga po, at sinabi ko sa kanya, ayaw ko nang mag-medicine, no? So sabi niya ay hindi pa po pwede, no? So sabi ko naman, Doc, ano ba yung possibility na hindi na ako minom ng gamot? So sabi niya, mag-diet ka talaga. Mag-lose ka pa ng siguro mga 10-15 kilos, tapos tignan natin. Kasi sabi niya, pwedeng huwag ka nang uminom ng gamot kasi yung dosage mo ay ang pinakamababa sa pinakamababa. So baka pwede nating tanggalin, no? Tapos sa January next year, pupunta ulit ako sa kanya at mag-blood test. Kukunin ulit yung dugo ko kasi nakita niya doon sa computer mataas yung cholesterol ko sa dugo, no? So sabi niya, kapag hindi bababa yan, baka mag-medicine ka. Kaya kung ako sa'yo, talagang mag-diet ka at yung health mo ang sabi niya sa akin. So yun ang project natin para bumaba yung cholesterol natin. Kasi ayaw ko nang maragdagan yung medicine ko, di ba? Kasi meron pa palang pampababa ng cholesterol sa dugo. Siyempre puros na tayo, medication. Ayaw ko ng ganun. Kaya sabi ko, sige Doc, basta't January. At yun nga po, maganda yung result. At ako rin ay masaya, siyempre. Dahil ikaw ba naman yung nag-iisip palagi kung aatakihin ba ako o hindi, ano nang mangyayari sa pamilya ko, yun bang ganun na laging iniisip mo, no? So hindi madali, no? So ayun mga kaibigan, yun ang ating result. At yun, diet pa tayo, mag-lose pa tayo ng kilo sa abot ng ating makakaya. At yun, babalik tayo sa kanya, magpakuha tayo ng dugo, tapos titignan ulit kung okay lahat. Tapos yun, pag-uusapan na namin kung talagang ihihinto ko yung yung mga maintenance ko, no? Hindi naman sa kasi wala naman akong binabayaran doon no? Halos wala. Hindi naman sa pero hindi ko kasi gusto yung yung napakadaming iniinom na gamot. Parang hindi rin maganda sa yun, sa health. Pero wala tayong magagawa. Ayaw ko namang atakihin dyan balang araw. So yun. Yun mga kaibigan, baka humaba ng humaba yung natin. Babalik na po ako sa trabaho at magtatrabaho ulit tayo, no? Let's do this.